Inis na inis po ako sa pangalan ko na yun. Kasi bakit joy yung binigay sa akin? Eh never ko naman siyang naranasan. Bakit joy yung binigay sa akin? Eh lagi nga akong nag-iisa. Bakit joy yung binigay sa akin? Eh lagi nga akong malungkot. Lagi nga akong umiiyak. Dala ng pagiging broken family, lumaki si Neslin Joy sa poder ng kanyang lola kasama ang kanyang mga kapatid. Ang kanyang ina kasi ay nagkaroon ng ibang pamilya at ang kanyang ama naman ay nagkaroon ng ibang babae noong nagtrabaho ito sa ibang bansa. Pinakanaramdaman ko lang po ng mga pagkakataon po na yon is galit sa kanilang dalawa, kay mama at kay papa, galit sa sitwasyon, galit sa sarili, galit po sa mga nangyayari po sa buhay po namin. At pagtatanong po kung bakit po nangyari ang lahat po ng ito. Habang maayos na nag-aaral, bumalik ng Pilipinas ang kanyang ama. Ganun pa man, hindi pa rin nawala ang puot at galit nito sa kanya. Kasi hindi ko feel, kahit po umuwi siya, parang hindi ko feel na meron po akong tatay. Hindi ko feel na, sige, kinuha lang po kami para may masabing may matitirahan. Pero yung pinagdaanan po namin nung panahong wala po siya, hindi ko po narinig na kakamustahin po kami. Kahit man kilala niya si Jesus, hindi pa niya naiintindihan ang kahalagahan ng relasyong ito. Pilit niyang hinanap ang pagmamahal sa iba't ibang relasyon, ngunit nauuwi lang ito sa kasawian. Sabihin ko po kay Lord na, Lord, ito na nga lang yung meron ako, kukunin mo pa. Wala na nga akong nanay at tatay. Tapos pati ba naman to, kukunin mo pa? Malungkot na nga yung buhay ko, dito ko na nga lang nararamdaman yung love, tapos kukunin mo pa. Umabot ito sa kasukdulan hanggang sa Nag-attempt po ako ng suicide for almost ilang beses po. Hindi ko na po mabilang sa sobrang dami. So para po sa akin, kaya ko po siya ginagawa. Isa yun lang po yung nakikita akong solusyon para mawala yung lungkot. sa kabila ng mga pighating naranasan, taong 2011 naimbitahan si Neslin Joy sa isang youth camp ng simbahan na nagbigay daan upang buong puso niyang tanggapin si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas. Nung time po na yon is bago po matapos yung camp po na yon is yung preaching po is all about God's love. Dahil po yung sarili ko, sa puso ko, alam ko po na unworthy po ako. Hindi ako kamahal-mahal at talaga namang kapalit-palit ako. So yung word po na yon, mahal ka ng Diyos. Ayun po yung totoo. Yun nagpabago po ng buhay ko. Dahil po sa salita po na yon, ayun po yung nagpabago ng buhay ko. Kasi nung time po na yon, wala po akong ibang narinig kundi yung salita na yon. Wala po akong ibang naramdaman kundi ako at ang Panginoon lang. Nang napaluhod na po ako sa sobrang iyak. Na Lord, meron pa lang nagmamahal sa akin. Andiyan ka pala. Nagmamahal sa akin. Andiyan ka pala, Lord, na tinatanggap ako. Dahil sa tagpong ito, unti-unting nagbago ang buhay ni Neslin Joy. Napagtanto niya ang kahalagahan ng buhay na pinagkaloob sa kanya ng Diyos. Without knowing po, ngayon po nalalaman ko po yung purpose kung bakit pala niya pinahintulutan na mangyari yon. Kung bakit niya po hinayaan na masaktan ako pa ng dalian kasi ayaw niya akong masaktan panghabang buhay. Sa pagtahak niya sa bagong landas, naging aktibo siya sa paglilingkod sa dance ministry at pagbabahagi ng salita ng Diyos sa mga kabataan. Para po sa akin, dahil naramdaman ko nga po yung pag-ibig ng Lord, napakahalaga pong ibahagi rin ito sa ibang tao. Kasi nakita ko po yung sarili ko dati, nung hindi ko pa po nakikilala ang Lord. I attempt suicide, hinanap ko po yung love sa ibang tao. So possible na gawin rin yun ng ibang tao kapag wala silang Diyos sa buhay po nila. Hindi lang doon natapos ang naranasang pagmamahal ni Neslin Joy. Naging buo ang kanyang kasiyahan nang siya'y magpatawad. Natutunan ko pong patawarin yung mga magulang ko at yung mga tao pong nakasakit sa akin. Kasi naunawaan ko po kung paano po ako pinatawad ng Lord. So habang naglilingkod po ako, behind the scene, may ginagawa po ang Lord sa puso ko. Ngayon, nagkaroon na rin ng panibagong saysay ang kanyang pangalan. Nung nakilala ko po ang Lord, mas gusto ko pong tinatawag nila akong Joy kasi dito ko po, nung nakilala ko po ang Lord, dun ko po na-experience yung totoong joy na hindi makikita sa ibang tao, na hindi makikita sa pagkipag-boyfriend, na hindi makikita sa kung kanino pa man. Sa kasalukuyan, guro siya sa isang paaralan at para maibahagi sa iba ang kanyang mga natutunan sa buhay, nabuo niya ang Speak with Joy Facebook page. Every time po na magpo-post po ako, I want to give them strength sa pamamagitan po ng mga pinapost ko. Bible verse man, encouragement man, so gusto ko po mabigyan sila ng kalakasan.
Sa pamagitan po ng pinapost ko, meron pong mga nagme-message po sa akin, may panalangin po sila at may mga nagkikwento po tungkol po sa mga pinagdaraanan po nila sa buhay, which is ginamit po ng Lord or ginagamit po ng Lord yung mga na-experience ko dati. Sa lahat ng pinagdaanan, isang mahalagang aral ang kanyang nasambit sa Diyos. Yan yung pinaka-lesson po na natutunan ko po doon ay sa Diyos lamang kumapit, sa Diyos lamang magtiwala, sa Diyos lamang umasa, at sa Diyos lamang natin hanapin yung mga kailangan po natin. So dahil na-experience ko po yung pag-ibig ng Lord, na kung saan yung pag-ibig po na hinahanap ko sa ibang tao, na hindi po nila napunan, tanging ang Diyos lamang po ang nakapuno nun.